Pasalamat kami muli sa araw na ito at muli tinakda mo ang araw na ito para ang bawat isa ay maparito para Panginoon sa isang layunin para sambahin ka namin sa Espiritu at katotohanan at ibalik sa iyo ang lahat ng pinagpagalan ng aming mga kamay, mga pagpapalang ibinagkaloob mo sa amin at Panginoon, naging buti kaming katiwala at talong higit Lord ay Panginoon, makatagpo ka, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong mga salita. Sa umagang ito, Panginoon, hinahanap ka ng iba, Panginoon, ang iyong mukha. Pero Lord, hindi nila nakita na ikaw ay muling nagbalik, Panginoon, sa salita, Panginoon. At Panginoon, natunay nga na kapag tinanggap namin ang salita, ay tinanggap ka namin, Panginoong Diyos. Kaya, Panginoong Diyos, umagang ito ay gawin po kaming maging mabuting tagapakinig ng iyong mga salita. At buksan mo kami mga puso, mga pangunawa, at ikaw ang maahagawa ng mga bagay na yun. At itago mo ang iyong abang lingkod sa lipunan ng pulpito ng iyong presensya at patuloy na ikaw ang makita at mahayag sa aming kalagitnaan, Panginoong Diyos. Mga kapatiran namin na hindi namin kasama ngayong umaga, saan man sila naroon, Panginoong Diyos, ano man ang kanilang ginagawa, ay patuloy na inukomit namin sila, Panginoon, sa iyo, Ama, sa umagang ito. At Ama, marami pong salamat. Hanggang sa matapos po ang pangangaral na iyong salita, ay Panginoon, ikaw ang mataas sa lahat, Panginoon. Ikaw ang aming pinaglilingkuran. Wala kaming ibang taong mahalaga sa aming kalagitnaan, kundi ikaw lamang, Panginoong Diyos. Ikaw ang greater, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Kaya, Panginoon, at ikaw ang Diyos na aming pinaglilingkuran. Maraming salamat, Ama. Kung may mga prayer request man, may mga kahilingan ng bawat isa, nakita mo puso nila habang nangikinig sila na yung salita, Panginoon, at ikaw magbigay ng pananampalataya na ayon ano man ang kanilang kahilingan, Panginoon, base sa iyong salita at Panginoon, ay pagkakahalog ng Panginoon po sa kanila. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Kristo. Amen. Amen. So nice kong basahin ang text dito sa Book of Genesis, chapter 13, verse 5. So dito, at si Lot man na pinasama ni Abram ay may tupahan at bakahan at mga tolda at sila'y hindi makayanan ng lupain at sila'y manahan na magkasama sapagkat napakarami ang kanilang pag-aari na ano pat hindi maaaring manirahang magkasama. At nagkaroon ng pagtatalo ang mga pastor ng hayop ni Abram at ang mga pastor ng hayop ni Lot at ang Cananeo at ang
Periseo ay naninirahan noon sa lupain. At sinabi ni Abraham kay Lot, pinamamandi ko sa iyong huwag magkaroon ng pagtatalo, ikaw at ako at ang pastor mo at ang mga pastor ko sapagkat tayo magkapatid. Di ba ang buong lupain na nasa harap mo, miwalay ka sa araw sa akin at pinamamandi ko sa iyo, kung ikaw ay papasa kaliwa, ay papasa kanan ako. At kung ikaw ay papasa kanan, ay papasa kaliwa ako. Verse 11, kaya pinili ni Lot sa kanya ang buong kapatagan ng Jordan at si Lot ay naglakbay sa silanganan at sila'y kapwa naghiwalay. Tumahan si Abraham sa lupain ng Kanaan at si Lot ay tumahan sa bayan ng kapatagan at nilipat ang kanyang tolda hanggang sa Sodoma. Ang mga tao ng Sodoma ay masasama at mga makasalanan sa harap ng Panginoon. At sinabi ng Panginoon kay Abraham pagkatapos na makihiwalay si Lot sa kanya, itingin mo ngayon ang iyong mga mata at tumanaw ka mula sa dagong iyong kinalalagyan, sa dagong hilagaan, dagong timugan, at dagong silanganan, at sa dagong kaluran. Kapagkat ang buong lupain na iyong natatanaw ay binigay ko sa iyo at sa iyong binhi magpakailanman. So, yun ang mga salita ng Panginoon at tayo po ay malaya na makapit. Okay, ang topic natin sa mga ganito ay pamagatan natin na isang lubusang paghiwalay sa kawalan ng pananampalataya. No? So, ibig sabihin isang lubusan. Meron kasing paghiwalay ka lang na 50%, 3/4, pero sinasabi sa topic natin ay kailangan 100% isang lubusan ng paghiwalay, mga kapatid, no? Sa Panginoon. Okay, next slide tayo. Sabi dito, now, in the beginning, Genesis 1 verse 3, we find out, sabi niya, there was darkness. Pag binasa niyo ang Genesis, sabi niya, nung likhain ng Diyos ang langit at lupa. No? Sa verse 2, ang lupa ay walang anyo at nababalot ito ng kadiliman. Okay? So, nung sinabi ng Diyos sa Genesis 1:3, magkaroon ng liwanag. Okay? So, ngayon, sabi ni Brother Branham, ang liwanag, nung magsalita ang Diyos ng liwanag, hindi ibig sabihin walang araw. May araw po yun, mga kapatid. Kasi, nung sinabi ng Diyos, Genesis 1:1, in the beginning, God created heaven and earth. So, sabihin, tapos na yung solar system, tapos na created. So, sa pagdating ng verse 2, may nangyari lang dun sa earth na balot sa ng kadiliman. Kasi nga, hinulog ng Diyos dito, si Lucifer, sa ibabaw ng daigdig. Kaya yung nilikha ng Diyos dati, ang unang mundo, sinira ito ng kaaway. Kaya kumbaga ito ay nabalot ng kadiliman, nabalot ng ulap, kaya walang liwanag na nandito sa loob, walang mga bagay na nabubuhay noong that time. Kapag merong kadiliman sa puso ng isang tao, walang buhay dyan eh. Diba? Pag nababalot tayo ng kadiliman sa buhay natin, asahan nyo walang buhay dyan. Walang living things na nabubuhay dyan. Kaya sinabi ng Diyos, sabi niya, let there be light. Diba? Kung sinabi niya, mahawi yung mga ulap, at sabi niya, sikatan ng araw ang mga, ang tawag dito, yung tinatawag nating mundo, mga kapatid. Ngayon sabi niya, there was darkness upon the earth. Merong bumabalot na kadiliman sa ibabaw ng mundo. At sabi niya, and the Spirit of God moved upon the water. Sabi sabihin, nung panahon na yun, kasi, sabi niya mga kapatid, sabihin, nung panahon ng unang kapanahunan ng Genesis ay ang mundong ito ay lubog na sa tubig noong that time. No? Kasi siyempre, pag nabalot ka ng kadiliman, kaya nga nagkaroon ng tinatawag natin na pagyelo ng mga kapatid. Siyempre, pag inasahan, siguro 0 degree ng that time na yan eh. Diba? 0 degree yan. Talaga napakalamig niyan. Kaya, pero sabi dito, yung panahon na yun, may tubig. No? Sabihin, noong unang panahon, ay ang mundo ay nababalot na ito ng tubig. At ang sabi, at ang Espiritu daw ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig. And sinabi daw ng Diyos, let there be light, at magkaroon ng liwanag, and there was light, at nagkaroon ng liwanag. And God saw the light was good. At nakita daw ng Diyos ng liwanag ay mabuti, and God separated light from the darkness. Ibig sabihin, kung paano sa panahon ng literal na paglikha ng Panginoon, merong tinatawag na separated. Merong paghiwalay. Meron din tinatawag na spiritual separated, mga kapatid. Di ba? Literal is a type spiritual. Para madaling makita natin ang spiritual dahil meron tayong pinapakita ang Diyos sa ating mga
spiritual na mga halimbawa, mga kapatid. Sabi niya, so the Word of God began to separate the light. Kaya sabi niya, ngayon, ang salita doon ng Diyos ang nagpasimula para ang liwanag, sabi niya, separate the light from the darkness, mga kapatid, from the beginning. So, those is remain till this day. Sabi niya, hanggang ngayon daw, ito ay nagpapatuloy pa rin. Yung sinabi ng Diyos, nagkaroon ng liwanag, at ngayon, hindi ito isang literal na liwanag. Ang liwanag ay ang salita ng Diyos. At sa tuwing may salita ng Diyos, may paghihiwalay. Mula sa kadiliman, patungo sa kaliwanagan. Diba? From the death to the light. Diba? O sabihin, kasi ang darkness is death, at ang liwanag ay buhay, mga kapatid. Sinabi nito ni Brother Branham, dito tayo kumuha sa God's words called for a total separation from unbelief. Okay, next. Paragraph, sabi niya, God never speak a word unless He's got a reason for speaking that word. Sabi dito, di ba, wala kasi ako makuha Tagalog. Sabi niya, God never speaks. Sabi niya, ang Diyos daw ay hindi nagsasalita na walang kabuluhan. He's got a reason for speaking that word. Sabi niya, bawat salita niya ay meron itong halaga. He is not like you and I. Tayo, may mga salita tayo, walang kabuluhan, walang kwenta. Diba? Pero ang Diyos ko, kapag salita, lahat yan may pakinapa. Mga kapatid. Sabi niya, or especially myself. Sabi niya, kahit sabi niya, kahit ang sarili ko, that speaks so many foolish things. Sabi niya, nangungusap na napakaraming kamang mga salita. God speak every word. Sabi niya, with a meaning. Ang Diyos daw ay nagsasalita ng iba't ibang klaseng maraming mga salita, pero sabi niya, marami itong mga kahulugan. And something that He is trying to achieve. And will achieve by His word. And it will perform exactly what He said it will do. Now, if God said, let there be light, and there was no light. Kung sinabi daw ng Diyos, di ba? Na magkaroon ng liwanag at hindi nangyari. Sabi niya, at walang liwanag. O sabi niya, hindi daw, sabi niya, na hindi, hindi totoo yung kanya sinasabi, mga kapatid. Hindi sa Diyos, mga kapatid. Kaya ang Diyos, bawat sa pagsasalita niya, hindi niya pinag-iisipan ano kaya sasabihin ko, tama kaya to o mali. Pagsisiyan ko kaya to o hindi. Pero ang tao, pag nasalita yan, speak lang ng speak yan. Pero hindi niya alam kung ano magiging dulo nito sa kahinat na pagdating ng panahon ng dulo. Pero ang Diyos, kapag nagsalita yan, let there be light, alam niya hanggang dulo. Alam niya kung ano sinasabi niya. Diba? Pero tayo, sabi niya, tayo, mga tao, nasasalita tayo ng mga kamangmangan. O diba? Mga kamangmangan mga bagay. Bakit sinasabi? Kasi, nasasalita tayo agad-agad. Hindi mo lang tayo nag-iisip, diba? Pag nabitaw ba tayo ng salita, tawag nga dito, ay pagkatapos ba nito, hindi ba natin ito pagsisisiyan, no? Hindi na natin mapapawi bawat mga salita na ating mabibitawan, no? Kaya sasabihin mo na lang, sorry, ganun lumabal. Pero ang Diyos never nagsabi sa sorry. Kasi bawat salita ng Panginoon, perfect yan. Diba? Kasi kaya nanawag, God's words is eternal, diba? Kaya nga salita ng Diyos eternal. Okay, next slide. Okay, so dito, when God say anything, nung sinabi na ng Diyos ang anumang mga bagay, He must back up what He say. No, sabi nung sinabi daw ng Diyos, magkaroon, let there be light, at sabi niya, at binakapan niya ito, mga kapatid, He must back up what He say. At pinapakapan niya, sabihin kung ano yung sinalita niya, sinasampalatayanan niya. At kung mayroon sa pananampalataya, ibig sabihin, let there be light. Sinamahan niya yung pananampalataya. At sabi niya, ang pananampalataya ay mga bagay na hindi nakikita. Ibig sabihin, kahit ang Diyos, pinaniniwalaan niya sa sarili niyang salita. Ngayon tayo, pinaniniwalaan ba natin sarili natin salita? Sabi ng Biblia, hingi mo ng mga bagay. Ang tanong, sabi ng Bible, hingi ng pero tanong, sinasamahan mo ba ng iyong pananampalataya? Kaya minsan, hindi nangyayari. Pero ang Diyos, kapag nagsalita, let there be light. Meron siyang faith doon. Kaya, isabihin, yung salita niya, naglawanakip yun, nagmamanifest yun, kasi meron siyang pananampalataya sa likod na kanyang sinasabi. Diba? Kaya sabi niya, without faith, cannot please God. And sabi niya, when the Word of God has been authenticated, the Word being authenticated, thus is light. Ngayon,
pag daw pinatutunayan ng Diyos ang kanyang salita, at nangyari, sabi niya, let there be light, yan ang liwanag sa panahon mo. Yan ang liwanag, yan ang daw ang ilaw. Now, the word himself isn't light until is a vindicated light. At kapag sabi niya, pag pinatunayan ng Diyos na yung sinasabi niya ay totoo, at pinatunayan niya nagkaroon ng liwanag, sabi niya, yan ang liwanag, mga kapatid. O sabi niya, if God said, kung sinabi daw ng Diyos, magkaroon ng liwanag, and there was no light, o hindi daw nagkaroon ng liwanag, then it wasn't the word of God. O ibig sabihin, hindi niya sinampalatayanan yung kanyang sariling salita. Sinalita lang niya yun, pero wala yung kanyang pananampalataya. Kaya walang vindicated yun, walang manifestation. Pero sabi niya, kung sinabi ng Diyos ang salita siya at nilakipan niya ito ng pananampalataya, at sabi niya nagkaroon kasi because sinampalatayanan ng Diyos ang kanyang sariling salita. But when light is sprung upon the earth, the show the word is vindicated, it was light. Okay. Now, today, if God has made a promise, sabi niya, ngayon, kung ang Diyos daw ay nangako, and when that promise is vindicated, at yung kanyang pangako ay pinatunayan niya ito, then that's a light. Ulitin ko ulit. Kasi itong bandang bahagi ng dulo, hindi na ito nangungusap ng isang literal na liwanag. Ibig sabihin niya, kapag daw ang Diyos ay nangako ngayong panahon, if God has made a promise, kung ang Diyos daw ay gumawa ng isang pangako, at kung ang mga pangako niya ay hindi na, sabihin, ay pinatunayan niya, sabi niya, then that is light. Yan ang liwanag sa panahon mo. That's the light of the day. Okay, sinabi niya, halimbawa, sinabi niya, magkakaroon sa kadiliman, magliliwanag sa kadiliman. Ano ba yung panahon natin? Nabubuhay tayo sa dilim na panahon, pero sabi niya, merong liwanag na darating, at ang liwanag na ito, yung message of the hour. Ngayon, kung hindi tumating ang mensahe nito, hindi na pinatunayan ng kanyang salita. Kung sabi niya, hindi na pinatunayan ng kanyang pangako. Pero sabi dito, pinatunayan niya, sabi niya, when the word is vindicated, the word for the hour is authenticated. Tumpangin niya sa God's words, a total separation from unbelief. Okay, next slide tayo. Ngayon, nung tinawag ng Diyos si Abraham, yung ating ama sa pananampalataya, sabi niya sa Genesis chapter 12, verse 1, at sinabi nga ng Panginoon kay Abraham, Abraham, umalis ka sa iyong lupain, at sa iyong mga kamag-anak, at sa bahay ng iyong ama, at ikaw ay pasalupain na ituturo ko sa iyo. Ngayon, utos ng Diyos kay Abraham, total separation. Diba? Ang topic natin, isang lubusang paghiwalay sa kawalan ng pananampalataya. Kasi kung inyong pag-aaralan, yung lugar na bayan na pinagmulan ni Abraham, yun yung bayan ng Har, yan ngayon yung dati ay Babylonia, at ang Babylonia nung araw ay hindi pa yung Muslim country. Pinasok lang na ang Babylonia ng Muslim country, ito na lang before na lang, mga 90s yan. No? Pero before, ang panahon ni Abraham, ang kanyang pananampalataya ng mga Babylonia o Iraq nung araw ng panahon, sumasamba sila sa mga Diyos-Diyosa. Okay? So ngayon, lahat yun, ama, nanay, kapatid, lahat ng lahi ni Abraham, yun ang kanyang pananampalataya. Pero si Abraham ay nakatanggap ng biyaya sa Diyos at tinawag ng Diyos si Abraham. Kaya sabi niya, Abraham, no? Sabi niya, ay umalis ka. Tingnan niyo mga kapatid ha, yung utos ng Panginoon, totally separation. Meron talagang paghiwalay. Kasi si Abraham, kung hindi siya umalis, wala sa pananampalataya. Pero dahil si Abraham yung umalis, naglakbay, ibig sabihin sinampalataya na niya. Kaya sabi dito, si Abraham ay inaring ganap ng Diyos sa pamagitan ng kanyang pananampalataya. Amen. Diba? Kaya sabihin, umalis si Abraham. Ibig sabihin, meron si Abraham narinig na liwanag, na mensahe sa kanyang panahon. At ang sabi, umalis ka Abraham sa iyong mga kamag-anakan, at sabi nga, iyong kamag-anakan sa bahay ng iyong ama, at ikaw ay papasalupay, ituturo ko sa iyo. Ngayon, sabi dito, at gagawin kitang isang malaking bansa, at ikaw ay aking pagpapalain, at pananakilain ko ang iyong pangalan, at ikaw ay magiging isang kapalaran. Okay?
at pagpapalain ko ang iyong magpapala sa iyo. Ngayon, sabi ng Diyos sa kanya, sabi niya, Abraham, pagpapalain ko ang sino mang magpapala sa iyo. Ibig sabihin, pag tinulan niyo mga kapatid, ang salita ng Panginoon, kahit sa mapunta si Abraham, wala sa talaga magagawa. Pag pinagpala, pag iningatan ng tao si Abraham sa paligid, talagang iingatan din ng Diyos ang mga tao na sa paligid niya. At sabi niya, pagpapalain ko ang mga magpapala sa iyo. No? At sabi niya, susumpain ko ang mga susumpa sa iyo. At pagpapalain sa iyo ang lahat ng mga angkan sa lupa. Okay, sabi niya, gayon may sinumaon si Abraham ayon sa sinita sa kanya ng Panginoon at si Lot ay sumama sa kanya. Yan ang problema. Ang utos ng Diyos sa kanya, totally separation. Pero, hindi, nung pagdating ng verse 4, hindi na totally separate. Ibig sabihin, na-separate siya, pero mayroong 1% na naiwan. Ngayon, yung 1% na yun, mga kapatid, yun ang reason, naging reason, kaya si Abraham, yung pangako ng Diyos kay Abraham, hindi na fulfill yun dahil mayroong 1% na natitira. Iniwan niya yung kanyang magulang, iniwan niya yung kanyang mga kapatid, di ba? Because sa kanilang pananampalataya, kasi iba yung gustong gawin ng Diyos kay Abraham, mga kapatid. Pero ang utos ng Diyos kay Abraham, iwanan niya ang lahat, di ba? Pero mayroong isang sumama sa kanya, si Lot, mga kapatid. Okay? Ngayon, yan ang problema dyan, mga kapatid. Kapag mayroon kang kasamang Lot, no? Pag sabi ng Diyos sa kanya, pagpapalain kita, pagpapalain siya. Pero habang kasama mo yung 1% na yan, hindi mangyayari yan, kapatid. Dahil ang utos ng Diyos kay Abraham, mangyayari lang yung pagpapalain kanya, saan kayo sa magpunta, sino man kasama magpunta, pagpapalain sila, magpapala sa iyo, masusumpa sa iyo, susumpain ng Diyos. Kaya lang, yun nga, yung condition na yan, tignan niyo mga kapatid, yung condition na yan, totally separation from unbelief. Kailangan mahiwalay ka ng lubusan sa kawalan ng pananampalataya. Pag meron ka pa rin bahagi sa isipan mo na 1% nagdududa ka sa salita ng Diyos, kapatid, sasabihin ko sa iyo, hindi mangyayari ang sinasabi ng Diyos sa iyo. Kasi ang sinasabi ng Diyos, totally separation from unbelief. Diba? Ngayon, next slide. Ngayon, sabi dito, verse 5, at si Lot, ito, pagdating kay verse 13, diba? Alam natin, yung pagkatapos ng verse 12, ay, nung lumabas si Abraham, diba? Naniwala sa mensahe ng Panginoon, lumabas siya, pero hindi niya nagawa iwan lahat ng kanyang kamag-anakan. Ngayon, sa paglipas ng mahabang panahon, kasi pagdating ng verse chapter 12 to verse chapter 13, siyempre marami nangyari dyan eh. Siyempre, nagkaroon ng bakahan, nagkaroon na sila ng ari-ari. Siguro, nagsimula lang sila, naglakbay yung una, 2 palis ng baka, 2 palis ng tupa, 2 palis ng kambing. Pero paglipas ng panahon, dumami na. Sabihin, maraming panahon na ang nangyari. Diba? Pero kahit anong pagsisikap ni Abraham, diba? Na gawin yung kalooban ng Panginoon. Pero hindi niya magawa, hindi magawa ng Diyos ang fulfill ang salita ng Diyos sa kanya because of this. Diba? Kaya, sabi dito, sa verse 13, chapter 13 ng following chapter ng Genesis chapter 12, sabi niya, at si Lot man ay kinasama ni Abraham at may tupahan at bakahan at mga tolda. O sabihin, kung ano meron kay Abraham, diba? Eh sabi ng Diyos, kung sino magpapala sa iyo, pagpapalain ko. Walang magawa ang Diyos kay Lot dahil pag pinagpapala talaga ng Diyos si Lot kasi kasama niya si Abraham. Pero hindi mo pinagpapala ng Diyos ng lubusan si Abraham kasi dahil kay Lot. O, diba? Kaya minsan, kahit sino yung kasama mo, pwede papalain ng Diyos because of you. Because you're believers. Mananampalataya ka ng misaheng ito, mga kapatid. Pero hindi magawa ng Diyos, ipuli, bless ka ng Panginoon. Kasi bakit? Dahil meron pang kasamang Lot. O, di ba? Pero si Lot, pinagpapala ng Diyos. Pero nagkakaroon nga lang ng pagkatalo, di ba? Okay, next, verse 6. Sabi niya sila hindi makayanan ng lupain. O sabihin, kahit nga daw yung lupa eh. O, di ba? Yung lupang kinalalagyan ni Abraham at ni Lot, parang nahihirapan sa kanila eh. Kahit maging ang lupa, di ba? Nahihirapan. Yan sabi ng Bible, oh. At hindi makayanan ng lupain.
na sila'y mga manahan na magkasama. Ay, kahit daw yung lupa, ayaw nga din magkasama silang dalawa sa isang lugar lang eh. Kasi kilala ng lupa kung sino ang Diyos na kinikilala niya, kung sino ang may-ari sa kanya, di ba? Si Abraham. O, kaya sabi niya, hindi niya magawa. O, sino bang Panginoon ko? Si Lot o si Abraham? O, di ba? Kaya sabi niya, sapagkat napakaraming kanilang pag-aari. O, pareha silang pinagpala ng Diyos. Kita nyo? Kahit ang utos ng Diyos sa kanya, palaya, iwanan lahat ng bagay. Pero si Lot, pinagpala rin ng Diyos ako dahil kay Abraham. Dahil sa kasama niya, pinsan niya si Abraham. Na kahit nasaan si Abraham, pinagpapala ng Diyos si Lot kasi dahil kay Abraham. Pero hindi magawa papalain ng Diyos ng lubusan si Abraham dahil kay Lot. Okay, di ba? Okay. Ngayon, ano pa't hindi maaaring maniwala magkasama? Nagkaroon ng pagtatalo. Yan. So, lagi may pagtatalo. Ang mga pastor, mga hayop ni Abraham at mga pastor ng hayop ni Lot at ang Kanineo at ang Periseo at naninirahan doon sa lupain. Okay? At sinabi ni Abraham kay Lot, pinamamani ko sa iyo, huwag magkaroon ng pagtatalo. Sabi niya, teka muna, kasi, di ba, doon mo makikita, mga kapatid, kapag, di ba, doon mo makikita na i-spiritual side mo, nagkakaroon ng pagtatalo sa paniniwalaan ko ba to o hindi. Pag may kasama kang Lot sa buhay mo, ano yung Lot? Unbelief. Di ba? Pag meron kang unbelief, nagkakaroon ng pagtatalo yan. Paniniwalaan ko ba ang salita ng Diyos o hindi? Kaya minsan, hindi magawa ng salita ng Diyos na mapulpil sa iyo, na pagpalain ka niya kasi alam mo kung bakit, mga kapatid, kasi may pagtatalo. Mayroong tinatawag na battleground. May tinatawag na greatest battle na lupot, mga kapatid, di ba? Natatalo yung pagdududa mo sa salita ng Panginoon, di ba? Yung pananampalataya mo at yung unbelief mo, natatalo yan, mga kapatid. Ngayon, sabi dito, sinabi ni Abraham kay Lot, pinamamani ko sa iyong huwag magkaroon ng pagtatalo, ikaw at ako, at ang mga pastor mo at ang mga pastor ko, sapagkat tayo magkapatid. Okay. Ngayon, di ba, ang buong lupain na nasa harap mo, ngayon sabi ni Abraham doon kay Lot, sabi niya, teka, masakit man tayo maghiwalay, pero habang tayo magkasama, hindi tayo magiging tawag dito, hindi pwedeng hindi tayo magiging payapa sa isa't isa, di ba? Eh sabi niya, nakita mo ba yung lupain? Sabi niya, napakalawak nito, nakita mo ba sa harapan? Sabi niya, may walay ka sa akin, maganda, ikaw na lang may walay, di ba? Pinamamali ko sa iyo, kung ikaw ay pasa sa kaliwa at papasa kanan ako, kung ikaw ay papasa kanan, ay papasa kaliwa ako. E sabihin, ang hindi decision dyan, mga kapatid, siyempre, dapat ang mananampalataya. Kung kinakailangan, ibukod mo na yung unbelief, tanggalin mo na yan. At kinakailangan sabihin mo, kung dito ka, kung nagdududa ka sa salita ng Panginoon, umalis ka na sa akin. Diba? Sabi niya, matira sa akin yung pananampalataya. Sabi ng Diyos, sinabi ni Abraham kay Lot, kung ikaw ay pupunta sa kanan, kakaliwa ko. Kung ikaw ay kakaliwa, ako naman nasa kanan. Okay? Okay, next verse, sabi dito, kaya pinili ni Lot sa kanya ang buong kapatagan ng Jordan, at si Lot ay naglakbay sa silanganan at sila'y kapwa naghiwalay. Ngayon, tumahan si Abraham sa lupain ng Kanaan. Pero, di ba, ang tinatayuan pa rin ni Abraham, siyempre yung Kanaan, kung saan siya ay pinangako ng Diyos na ibibigay sa kanya, yung pa rin ang pinili niya. O di ba, siyempre, kung ikaw si Abraham, we are seeds of Abraham. Pipiliin mo ang Kanaan. What is the promised land of the day? The message of Yahweh. Diba? Yun yung pipiliin mo. Hindi yung mga bagay na nakikita mo sa ibabaw ng sulupain ito kasi ito temporary na. Pero tatayo ka sa mensahe ng iyong panahon. Kasi yan ang liwanag. Diba? Kasi kung may liwanag, yung liwanag ng Panginoon, bininti kayo ng Panginoon, yung liwanag na ito, mga kapatid. So dito tayo magkakaroon ng tunay na buhay na walang hanggan. Yung sabi niya, tumahan si Abraham sa lupain ng Kanaan, at si Lot naman ay tumahan sa bayan ng kapatagan, at nilipat ang kanyang tolda hanggang sa Sodoma. Ngayon, ang mga tao nga sa Sodoma ay masasama at mga makasalanan sa harapan ng Panginoon. Ngayon, tingnan nyo dito, mga kapatid, nung hiwalay na, dahil ang utos ng Diyos kay Abraham, totally separation from unbelief. Kaya sinasabi ko sa inyo, kung meron kayong katiting na pagdududa sa salita ng Diyos, sa mensaheng ito, hindi mangyayari yung pinangako ng Diyos sa inyo.
Di ba? Ang hinihingi ng Diyos, totally separation from unbelief. Kasi we are seeds of Abraham. Kabahagi tayo ng pangakong ito kasi tayo binhi ni Abraham. Ngayon sabi dito, nung miwalay na si Abraham, ay si Lot. Di ba? Yung 1% na yon. At sinabi ng Panginoon kay Abraham, pagkatapos ng makahiwalay si Lot sa kanya, titingin mo ngayon ang iyong mga mata at tumanaw ka mula sa dakong iyong kinalalagyan, sa dakong hilagaan at sa dakong timugan, sa dakong silanganan, sa dakong panluran. Sapagkat ang buong lupain ay iyong natatanaw ay binigay ko sa iyo at sa iyong binhi. Kasama tayo dyan. O, di ba? Minsan, ay sinasabi ko, siyempre, heavenly blessing muna tayo. Minsan, hindi natin makamta natin yung mga makalangit na bagay. Ano ba yan? Revelation, understanding sa kanyang salita, di ba? Pagsunod sa kanyang kalooban. Kasi ang mga bagay na yan, kaya hindi nagmamanifest yan, hindi natin nakukuha yung blessing na yan kasi because of unbelief. Minsan, hindi sumusunod yung pagpapala. Sabi ng Bible, lalaki ang mga pagpapala sa lalaki, susunod yung mga pagpapala sa mga nanampalataya. Diba? Pero, hindi ko naman sinasabi, mga kapatid, na kapag sumunod kayo sa salitang ito, sa mensaheng ito, diba? Literal na sinasabi. Pero ang gusto kong sabihin, mga kapatid, bagamat wala na si Lot, ang nandun na si Abraham sa totally separation from unbelief. Wala na siya pagdududa sa salita ng Panginoon. Pero hindi ibig sabihin, binuhos agad ng Diyos ang blessing. Kailangan munang may gawin din si Abraham. May pananampalataya ka, pero meron ka pananampalataya. Pero ano gawin mo sa pananampalataya? Laki pa mo na gawa. Diba? At sabi doon, habang gumagawa ka, kaya si Abraham, mga kapatid, nung una, wala pa siya noon. Mula nung siya umalis sa bahay ng kanyang kamag-anakan at umalis sa kasama si Lot, mga kapatid, totally wala na si Abraham noon. Pero habang si Abraham ay lumalapit, papunta doon sa kalooban ng Panginoon, kung saan siya pupuntahan at saan siya pupunta, at kung ano yung lugar na pupuntahan niya, at doon sa pagpapalain ng Panginoon. Pero hindi madaling nilakbay ni Abraham. Di ba naglakbay sa sabi ng Hebrew? Tinuka nga sa may talata ko lang. Tingnan mo nga. Ano ko lang. Ayan. Sabi ng Hebreo, 11 verse 8, sa pananampalataya, si Abraham nang tawagin ay tumalima upang pumaroon sa dakong kanyang tatanggaping mana. At siya yumao na hindi nalalaman kung saan paroroon. So, hindi madaling, mga kapatid, no? Ang pagkapit niya, nawala na siya sa pananampalataya, nawala siya sa total separation from unbelief, naniwala na siya ng lubos sa salita ng Panginoon, tumalima siya kung ano ang gusto ng Diyos para sa buhay niya, sumunod siya ng 100%, mga kapatid. Pero, sasabihin ko sa inyo, bago pinagpala ng Diyos sa kanya, si Abraham, na posisyon siya pinagpala siya, hindi madali. Dumaan din siya sa hirap, mga kapatid. Di ba? Mahirap din yung pinagdaanan niya. At sabi niya, nung siya magsimulang maglakbay, sabi niya, mahirap yung kanyang nilakbay, mga kapatid. At hindi niya, sabi ng Bible, hindi niya alam. Halimbawa, ito yung daan. Sabihin natin, 40 days, ito, dadaanan mo, Abraham, papunta doon sa lupang pangako. Pero halimbawa, walang risk nun eh. Paano kung konting liko mo lang na mali ka, dito pala papunta yun, di babalik ka na naman. Diba? Pero si Abraham, diba? Hindi madali yung kanyang nilakbay. Hindi naman sinabi, itong daan na to, tama itong daan, direksyon mo yan, yung papunta doon. Paano, kaya nga konti lang, pero dito pala, pag dinireksyon mo yan, napalaking, pagdating ng dulo, napakalaking kilometro pa rin na layo niya. Pero sabihin, meron pa rin mga bagay na pinagdadaanan si Abraham. At sa bawat paglalakbay ni Abraham, may mga digmaan siyang pinagdadaanan. Habang tumatayo ka sa pananampalataya, may mga digmaan yan. Pero yung mga digmaan na yun, mga kapatid, minsan nilalagay ng Diyos sa likod mo kasi kailangan mo yun sa paglalakbay dahil para patibayin ang iyong pananampalataya. Diba? Yan, ganyan mga kapatid. Walang isang tao, walang dito sa mensahe, wala na diretso agad na o sinabi dito, manampalataya ka sa mensahe, dito, pagpapalain ka ng Diyos, yes. Pero hindi ito katulad ni Juan Tamat na hinog na bayabas, hintay bumagsak. Gawin mo, mga kapatid, kung anak ka ng Diyos, gawin mo na kung mga nararapat kasi bawat gawin ng iyong kamay, pagpapalain ng Diyos yan. Diba? Gihintay ka ng sweldo. Problema na, sa sweldo. Pero paano kasi pasasweldohin? Wala kang trabaho. Hihintay ka na magandang sweldo. Di ba?
Dapat, hindi ka lang basta, doon ka na lang. May mga tao na, hindi, sinabi ng Panginoon, pagpapalain ako eh. Sinabi na ng Panginoon, anak, lumipat ka na ng trabaho. Ayaw pa na lumipat. Nagbibigay na nga ng way ang Panginoon. Hindi na nga sapat sa pamilya mo pangailangan. Binibigyan ka na niya ng pagkakataon, lumipat ka. Ayaw pa lumipat. Sabi mo dito, ito kasi, nananampalataya, pagpapalain ako ng Panginoon. Nagbibigay na ang Panginoon ng mga open doors. Hindi mo nakikita, kamay na ng Panginoon mo. O, di ba? Kasi sinasabi mo, pananampalataya kasi, kahit ganito lang trabaho, pagpapalain ako, yes kapatid, pero hindi mo nakikita, pinaglalakbay ka na ng Panginoon. Huwag niyo sabihin, sapat na sa akin na kumita lang ako ng 300 a day. At binata kayo, sasabihin ko sa inyo, hindi yan kaso sa inyo. O kung binata ka, meron kang boarding house. Bed spacer, magkano bed spacer ngayon? 3,000 o 2,000. Magkano pagkain mo araw-araw? Kailang budget mo yan? 300 a day. Almusal, tanghalian, hapunan. Wala pa kasama yung sabon, pampaligo, toothbrush, toothpaste. Tapos magsasama ka pa ng partner mo. Dodoblihin mo yung times 2. Pag nanganak ka pa yan, times 3 na kayo. Pero yung sahod mo, ganun pa rin. Dapat, the more na dumadami kayo, lumalaki sahod mo, lumilipat ka. Pag hindi ka na, pag may mga trabaho kasi na, tawag doon, badala mo, napopromote. Kasi siyempre, pag may mga trabaho ka kasi na napopromote ka eh, diba? Pag may mga trabaho, may mga posisyon kasi na ilang taon lang, napromote ka. Pag na-regular ka, nadagdagan ng 1,000 yung sweldo mo. Ayun, medyo maganda yun. Pero kung maintain ka lang, fix ka lang doon. Diba? Eh, sasabihin mo na lang, hindi, sabi ng Panginoon, pagpapalain lahat ng may punahin kamay. Diba? Eh, yun nga eh. Eh, huwag lang yung doon ka lang nakahipo. Maaaring dadaling ka ng Panginoon sa ibang lugar at yun naman ang iipuin mo. Diba? Ibig sabihin ko, hindi madali mga kapatid. No? Pagpapalain ka ng Panginoon, pero sinasabi ko dito, mga kapatid, si Abraham dumaan sa ganyan, na bago lahat sinabi ng Panginoon, Abraham, pagpapalain kita, at hindi naman agad binigay ng Diyos lahat sa kanya yun eh. So si Abraham, tumayo din sa kanyang pananampalataya. Kung karpintero ka, huwag ka lang mabuhay ng karpintero. O sabi mo, hindi ko na pag-aaral ng pagiging tubero. Eh, pag hindi pala ng panahon, lumipat ka ng probinsya, mas marami na kailangan tubero. Hindi mo alam yung tubero. Okay ka na yan. Kasi bakit? Kasi dito lang ako. Kung may pinag-isang ko na, kung nasanayan ko, yun na lang. Diba? Iba kasi yung skill tayo eh. Oo. Pero sinasabi ko, pwede kang pagpalain ng Panginoon. Pagpapalain ka ng Panginoon kahit ano. At sabi niya, kahit saan ka magpunta, pumunta ka sa, kung magtatrabaho ka sa company, at meron kung gusto mo na sa company ka, magpapalain ng Panginoon yung company na yun. Kasi pag hindi pinagpalayo, paano ka na? Nagtatrabaho ka doon. Makaitatong taon ka doon. Paano? Susweldo sila. Biruin mo, ilan kayong empleyado sa loob ng isang company. Sabi natin 3,000 kayo. Magkano isang araw ng bawat empleyado? 300. Magkano sa isang kinsenas yan? Ilan kayo sa isang company? Kung hindi pagpapalain ng isang company. Pero bakit na pinagpapalain ng company? Kasi nandun ka. Kasi alam na kailangan mo. Diba? So, ibig sabihin, pinagpapala sila mga kapatid kasi dahil sa'yo. Pag sinumpa ka naman nila, kalaban din sila ng Diyos, mga kapatid. Ngayon, di ba? Ngayon, sabi dito, sa pananampalataya, siya daw ay naging malalakbay sa lupang pangako. Ibig sabihin, alam mo yung mga kapatid, na nandun ka sa bayan mo, nandun ka sa mga kamag-anak mo, hindi ka naiiba na, alam mo na yung tinatawag dito, alam mo yung way of living. Pero pag dinala ka ng Diyos sa ibang lugar, maninibago ka eh. Ay, hindi ko alam kung paano bang magganito. Diba? Lalo, dinala ka sa lupang pangako. Alam, di ba ang lupang pangako ay disyerto? Ang Babylonia ay isang lugar ng puno. At dadaling ka ng Diyos mula sa isang lugar ng puno. Maraming mga puno. Dadaling ka ng Diyos sa isang walang puno. Sa mabirin mo, saan ka nakapagpatubo? Ginamong Israel. Disyerto yan, pero paano sila kumukuha ng tubig? Alam mo ba, ang Israel ngayon, naka-invento sila ng kumukuha sila ng tubig galing lang sa hangin? Meron. Tapos,
Paano nagkaroon ng gatas at pulot doon sa disyerto? At disyerto yun, at ang bayan Israel, nakapagtanim sila ng mga puno. At yung pinakain natin, ano bang klaseng prutas yun? Parang kala mo ubas, pero ano yun, anti-diabetic yun eh. Talagang yung tamis niya, natural lang. Malalaki yun, mga ganito eh. Hindi ko alam ang tawag doon, pero masarap. No? Pero mga parang puno rin sila ng yun, pero malaki yung katawan ng puno ng yun. No? Pero yung bunga niya, parang mga parang yun. Pero sabihin, nagawa ng Israel, magtanim ng gano'n mga bagay mga kapatid. Kasi nga, alam mo sinasabi natin, huwag mo sabihin na hindi ko kasi kaya yan eh. Iba kasi yung trabaho pinag-isnan ko eh. Ito kasi yung pinanakayanan ko eh. Pag tinawag ka ng Diyos, isang mananampalataya. Di ba? Lahat, makakasanayan mo yan. Huwag mo sabihin, hindi ko sanayan, hindi ko gamay. Iba yung nakasanayan ko. Nasanay akong kasama ang pamilya ko. Nasanay ako ng ganito. Ngayon, si Abraham, kaya nga hiniwalay siya ng Diyos sa kanya kasi ayaw ng Panginoon nakadepende si Abraham sa kanyang mga kamag-anak. Kasi gusto niya ng Diyos si Abraham tumayo sa sariling paa niya at ang kanyang sinasandigan lang ay ang salita ng Panginoon. Okay? So sabi niya, sa pananampalataya daw siya ay naging malalakbay sa lupang pangako na gaya ng hindi ng sariling lupa at tumaan sa mga taon na kasama sa isa si Jacob at nakapagmana ay isang pangako ng kasama niya sapagkat inaasahan niya ang isang bayan na kasi nasusilingan ng tayo ay ang gumawa ng Diyos. Ngayon, nasabi ko sa inyo mga kapatid, nung mangako ang Diyos sa kanya, pagpapalayan kita, pinagpala ng Diyos si Abraham. Pero pag tinignan mo yung life story ni Abraham, hindi ganun kadali. Hindi ganun kadali. Nung mangako ang Diyos sa kanya, kay Sarah, 25 years yun bago na-fulfill yun. Pero sabi ng Bible, hindi nang hinain pala ng palataya ni Abraham. Diba? Hindi nawalan. Ngayon, sabi niya, ibinigay sa kanya yung lupang pangako, yung Kanaan. Pero pinaglaban ni Abraham yung lupang pangako. Nagipagpaka pa si Abraham. Ngayon, sasabihin ko kasi si Abraham, Panginoon, sabi mo, ibibigay mo sa akin yung lupang pangako. Pero bakit ko pang kalabanin? Bakit mo kailangan ko pang kalabanin yung mga tao na niniraan doon sa lupang pangako? Kasi minsan mga kapatid, literal doon nangyari kay Abraham, pero sa atin, kailangan din may pakikibaka. Diba? Pag tumayo ka sa salitang lupang pangako ng Panginoon, may pakikibaka dito. Kung gusto mo makamtan ang lahat ng biyaya ang binigay ng Diyos dito sa iyo, makipaglabang ka. Tayuan mo, di ba? Labanan mo, mga kapatid, lahat ng mga bagay ng pagdududa. Masabihin mo, di ba? Eh, kung marami mong sinasabi sa ita ng Espiritu eh. Na talagang sasabihin natin, huwag lang iiral sa atin talaga yung Lord eh. Kaya minsan, pag umiral talaga sa atin yung pagiging Lord, yun ang mahirap. Kaya gusto ka ng Diyos pagpalain, hindi ka ngayon mapapapala ng Panginoon. Kasi bakit? Nakahangang Panginoon pagpalain ka. Kasi bakit? Sabi niya, Brother Jeff, pagpapalain kita. May walay ka ng buo. O sis, pagpapalain kita. May walay ka ng kabuuan. Pero gusto ng Diyos i-fulfill sa iyo yun. Pero bakit hindi nga magawa? Alam mo kung bakit? Sinabi ko sa iyo, hiwalayan mo lahat. Pero hanggang hindi ka umihiwalay, kung sinalita ko. Ngayon, sabi ni Brother Branham na ang Diyos kapag nagsalita, hindi yan parang isang tao na nagkakamali. Sabihin mo, paano niyo pinagpapala ng Panginoon? Sinabi niya, pangako niya, hindi naman ang Diyos ay kulang eh. Hindi naman ang Diyos na nagkamali. Diba? Hindi naman sa sinungaling. Hindi naman siya pinagsalita, pinagsisihan niya. Diba? Pero sinabi niya doon, pagpapalain kita. Pero sabi ng Panginoon, a total separation from unbelief. Pero pag mayroon kang isang unbelief lang dyan, yan ang hadlang. Kaya yung salita ng Panginoon, hindi nangyayari sa iya. Gusto ka ng Diyos magpapalain, pero dahil meron kang isang pagdududa, papaano na lang kung ibibigay ko ito? Ano na lang matitira sa akin? Yan, madalas tayong sinusubukan ng Panginoon dyan. Diba? Minsan sa offering, minsan nakatago na nga lang sa envelope para hindi makita kung magkano iuhulog mo. Pero sa offering, diyan ka nga pinagpapala ng Panginoon. Diba? Pag ito, narinig ko lang to sa iba. Pero sabi niya, pag nabigay ka talaga ng 50, huwag ko sabihin times 10 yun. Okay, Lord. Hindi ganun si Lord.
Di ba? Eh, yung iba, pag nagbigay ng sandaan, Lord, sabi niya, itong offering, dito, the more you give, the more you bless. Dito ko pinagpapala ng Panginoon. Di ba? Kasi sa tithes, iniingatan lang ng Panginoon ang trabaho mo. Pero ang offering, diyan ka talaga pinagpapala ng Panginoon. Sabi ko, Panginoon, ito, bigay ko ito 100. Dapat, Lord, sabi mo, the more you give, the more you bless. Dapat times 2, times 3. Pero hindi ganun tayo mga kapatid, ha? Hindi ganun ang sinasabi ng Panginoon. Kasi tatandaan nyo, bago kayo tatandaan nyo, ang pagdating sa mensahe, ang pamantayan ng mensahe, pinagpala ka na po ng Panginoon. Kaya ka nagbigay. Sabihin mo, Lord, nagulong ako ng sanda, pagpalain mo ko. Sabihin sa'yo ng Panginoon, anak, kaya ka nagbigay kasi pinagpala na muna kita. Amen. Diba? Lagi mo natandaan, nagbigay ka, sabihin sa'yo ng Panginoon, anak, kaya ka nagbigay, pinagpala na kita. Okay, huwag mo hanapin times 2. Kaya, late ka na, pero si Lord advance. Kasi sabihin sa'yo ni Lord, anak, tandaan mo, pinagpala na kita, kaya ka nakahulog. O, di ba? Pero ang tao, pag sa denomination, pag nagbigay ka, kailangan, the more you give, the more nagbibigay ka, the more na pinagpapala ka ng Panginoon. Pero ang Panginoon, tandaan niyo mga kapatid, ang pagpapala ng Panginoon hindi material. Di ba? Eh kasi pag nasa bukid ka, halimbawa, magtatanim ka ng saging, siyempre, hindi mo naman ibibigay yung pera eh. Ibibigay mo saging. Pag nagtatanim ka ng bukid, palayan yung taniman mo, siyempre, ang ibibigay mo, halimbawa, nakaani ka ng 10 sako na bigas sa bukid mo, ibibigay mo 1 sako sa church. Yan yung iyong love gift. Di para yung church na yun, every Sunday, hindi may lulutong bigas. Makikinabang ang lahat. Yan ang offering, di ba? Iba kasi yung offering, halimbawa, yung tithes doon, 1 sako. Kung gusto mo magbigay ng kalating kabang bigas, yun yung offering. Kasi para magamit dun sa church, siyempre, uuwi ba naman ni Pati Joshua yung sa bahay nila para itatago dun sa kamalig, para kasi offering eh. Hindi. Diba? Dito yun sa church, yung gagamitin yun, ng buong church yun. Kaya magluluto tayo, pag may mga pagkain, kainan, kasi yun ang part nun. Sa probinsya, ganun yun eh. Pagka meron kang babuyan, at nanganak yung babuyan mo 14, di ba, ibibigay mo yung isa. Di ba? Doon ibibigay mo yung pinakauna. Tithes yun eh. Sa mga nag-alaga ng baboy, sa mga bukid, di ba? Pag nanganak yung baboy nila, 10, hindi mo sabihin, ibibigay ko isa, ibibigay mo yung pinakauli. Yung pinakauli yun eh. Hindi, sa batas ng tithes mga kapatid, pagdating sa mga hayop, di ba? Ang ibinibigay niya unang ani. Bigay. Tithes yun. Di ba paano? Pag-opening ka, hindi mo pwedeng hatiin yung isang baboy. Di ba? Oo, matay yun. Depende na lang sa'yo kung gusto mo ibenta yung baboy, katayo mo yung baboy, o sige, akin yung kalahati, ibibenta ko yung kalahati biyak ng baboy sa church para opening ko yung sa church. May doon ka, para mamaya may doon tayo. Ganun yung pamatayan mga kapatid. Okay? Pero, yun lang sa mga bagay doon mga kapatid. Okay, next slide. Quote tayo. Balik tayo sa quote. Okay, mga quote na lang to. Ilan na lang to. Sabi niya, Jesus has constantly told us that there is a separation. And we find that the last thing that predicted to the human race before the great final day, when we ascend into the presence of God, there will be a final separation. He will separate the sheep from the goats. Okay? God will continually has been separating, and that's what He's doing tonight. That's what He always does. You can see in every meeting, He separates faith from unbelief. He spent out, He declared Himself to those who will believe Him and have faith in Him. Kaya bawat may pangangaral na salita ng Diyos, di ba? Ang Diyos mayroong paghihiwalay. Kaya nga may salita ng Diyos, inihiwalay niya ang kawalan ng pananampalataya. Kaya may salita ng Diyos kasi gusto ng Panginoon na magkaroon ka lang ng pananampalataya at tinatanggal niya ang mga kawalang pananampalataya, mga kapatid. Okay, na maganda yung mayo sa kanina. Hindi ka mapapagaling ng Panginoon without faith. Okay. Okay. Sabi niya, now, we find out in the Numbers chapter 6. Okay, sabi niya that the Nazarene call was to separate himself from all the world. Ngayon, sabi dito mga kapatid, no, si Samson,
sa talatang ito ay tinawag sa Nazareno. Pag sinabing Nazareno ay siya ay tawag dito ay may panata na siya ay pag sinabi ng Nazareno, ikaw ay hiwalay, no? Ikaw ay inihiwalay. Mga kapatid, meron kang tawag dito na panata na ginagawa pag ikaw ay isang Nazareno. Okay. Sabi niya, we find out that Samson was the Nazarene unto the Lord. Nazarite unto the Lord. He was separated from by a sign. And this sign was that he was wear his hair long and 7 locks. Sabi niya si Samson, nung ipinanganak siya rito, sabi ng Bible, doon sa nanay ni Samson, yung bata ay lalaki at huwag mong dadampian ng gunting hanggang sa kanyang paglaki. Ang buhok niya kailangan mahaba. At lagi mong tatirintasin ito ng 7 tirintas. So yung 7 tirintas na yan ay kumakatawan sa 7 church ages. Diba? Ngayon, ibig sabihin, pag nilinaw mo ang tirintas ni Samson, ibig sabihin may lakas sila, the more na sila ay laging sabihin, mahaba yung buhok nila, sabihin, nanatili yung lakas. Ibig sabihin, yung 7 kapanahon ng iglesia ito, may panata, mga kapatid. As long na hindi sila mihiwalay sa salita ng Diyos, mga kapatid, sila ay may lakas. No? Tawag doon, sinasabi doon, yun ay panata. Yung kumakatawan yung tirintas na yun, ni Samson. Dahil sabi niya sila, yung mula sa Epeso, ipitong tirintas na yan, ang sabi dito ni Balabanam, it was a sign of separation. Yung 7 church ages, sa bawat panahon, hiniwalay sila ng Diyos sa sanglibutan. Diba? Ngayon, that he was called for a purpose, sinawag daw sila ng Diyos kasi may doon dahilan. Okay. I know they stand criticism. But if it wasn't criticized, then there be something wrong. And sabi ni Brother Banam, nandito tayo, bubuhay tayo sa panahon ng mga kritisismo. Pero sabi nga, kung hindi tayo nag-criticize, sabi na may problema sa atin. Kasi ganoon talaga, kapag lumalakad ka sa tama, meron talaga nag-criticize sa iyo. Pero kung hindi, walang nag-criticize sa iyo, sabihin, hindi ka lumalakad ng tama. Diba? Okay. The word always know his own. O alam daw ng sanlibutan yung kanyang pag-aari. But as I said that remember criticism on account of the Word of God is only growing pace of His grace. Okay, lumalago tayo sa kapaitan, sa pagbiyaya ng Panginoon. It show that you have separated yourself to be a Christian. Yan. Kasi sa pagtayo mo sa salita ng Panginoon, kasi pag tayo Kristiyano ka, may panata ka. May kinatayuan ka. Pinanganak ka ng Panginoon na ikaw ay hiwalay sa mundong ito. Pag ikaw ay tinutuligsa ng sanlibutan, ay dati, di ba? Sabi niya, ngayon, kisang-kisang ka na. Dati, di ba? Magkakasama nga tayo dito dati, ngayon, iba na. Yan, kritisising yan. Diba? Pero pag ikaw ay nag-isang Kristiyano na, di ba, nahihiwalay ka na doon kasi may panata ka na nahihiwalay ka na sa mga unbelief. Hindi ibig sabihin, ayaw mo na may pagkaibigan sa hindi mananampalataya. Pwede ka may pagkaibigan, pero huwag mo lang gawin yung mga bagay na ginagawa nila. Di ba? Wala pa sama. Ako may nagayaya nga sa akin minsan hindi pag-inuman. Tagay mo na. O sige, tatabihan kita, pero bigyan mo ko ng gatas. Okay lang pala. Wala pa sama. Wala naman masama may pag-fellowship Nag-inuman tayo dito. Kahit mga mapuntahan nila ako dito. Ang tingin ng parang gatas. Itabi ko nga di ba? Kung gusto nyo makausap, di gatas. Kung di ba naman mga sa akin. Hindi mo kong gatas. Okay lang ba sa inyo? Pero sabi nyo, kung nayayaan nyo uminom, hindi ako pwede. Bukod sa namumula ako. Namumula ako, magiging pisoy ka ako. Una pa yan, hindi ko talaga gusto talaga lasan yan. Okay, so noon, dati gano'n may mga kaibigan ako dati. Ngayon, iba ka na, born ka na. Sabi ko, mula naman noon, hanggang ngayon, hindi mo talaga uminom. Diba? Hindi ko rin alam kung bakit. Kasi katulad ni Brother Banam, uminom. Sabi niya, bakala ka yata hindi ka lalaki. Kaya sabi ni Brother Banam, para patunayan ko sa lalaki, inom siya ko diba? Pero sabi ng Espiritu sa kanya, sabi niya, huwag mong dungisan ang iyong katawan. Dahil sabi niya, darating ang panahon gagamitin kita. May mga taong hindi dumadaan sa ganyan, may mga taong umiinom, pero wala tayong magagawa siguro, hindi sila pwedeng gamitin ng Panginoon. Sabi nila na, alam nyo mga kapatid, pagtatayo na lang sila, biyaya ng Panginoon. Amazing grace, how sweet the sound. Pero ako hindi pwede sabihin amazing grace. Kasi bakit? Kasi nga, iba-iba tayo ng
pagtawag ng Panginoon. May iba-iba, bawat pagtawag ng Panginoon, may kanya-kanyang purpose yan. Maaaring tinawag ka ng Panginoon, madilim ang buhay mo noon, pero tinawag ka ng Panginoon, gagamitin ka ng Panginoon. Saan? Sa evangelism, sabihin mo sa mga kusada, nagpapasalamat ako sa Panginoon, dati ako mamamatay tao, tinatakbuhan na yung mga tao na. Dati ako mamamatay tao, pero binago ako ng Panginoon, pero naging palakaibigan na ako sa biyaya ng Panginoon, di ba? O dati akong ganito, o di ba? Sa biyaya ng Panginoon. Kasi may purpose yun mga kapatid, kasi gusto ng Panginoon maluwalhati ang pangalan niya sa pamamagitan ng iyong buhay. Okay. Ayun, yan ang isang bagay, kapag Kristiyano ka, talagang nakikriticize ka. Diba? Sabihin nila, ngayon sasabihin sa'yo, alam ko ba, pag Kristiyano na, bawal na magsinungaling. Kala ko, pag Kristiyano ka na, bawal na magalit. Ganyan ang isipin nila sa atin. Kala ko ba, pag Kristiyano na, di ba? Dapat ganito. Yung sabihin, ang taas ng expectation nila, pag sinabi mo Christian. Ayan. Diba? Sasabihin nila, kaya pag sinasabi ko pagka, dati, tawag lang sa akin, sabi nila sa akin, ayan na si brother. Ayaw ko kasi sabihin na pastor ako Kasi sinabi na, sir, ano po ba? Meron ako nakasakay, yung mataas na posisyon. Sabi, sir, ano po bang tatawag ko sa inyo? Kuya o pastor? Ay, wala naman tayo sa simbahan. Hindi naman ako kailangan sabihin pastor kasi ako sa amin pag tinatawag ng pastor, doon lang sa simbahan. Pero pag nandito tayo sa trabaho, tawagin mo na lang po ako kahit kuya. Ang gusto mo, hindi, pangalan ko yung mga para okay lang naman po sa akin yun. Kasi okay lang po ba, Kuya Jun? Okay lang, walang masama. Okay lang sa akin yun. Kasi yun naman talaga tayo. Yun ang ano natin doon. Kasi at taas kasi nung nakikita nyo yung mataas yung expectation pag sinabi mo Christian ka. Pag nagkamali ka ng konti, di ba, nag-iba na rin sila. Kaya mahirap mga kapatid. Kaya mapakahirap maging Kristiyano. Sabi niya, to act like one. To live like one. Sabi niya, maging katulad ng isang Kristiyano. To live like one. Maging mabuhay ng katulad ng isang Kristiyano. To obey every commandment of God. It's a Nazarene vow to separate a call from God that separate you from the things of the world. Kaya pag tinawag ng Christian, you are you are Nazarene. Pag sinabing Nazarene, may panata kang tinatayuan. Hindi ka separate ka sa sanlibutan, di ba? Wala kang tinatayuan kundi salita lang ng Panginoon. Di ba? Yan ang isang tunay na isang Kristiyano. Okay, next slide please. Ngayon, sabi ni Brother Branham dito na matatapos, dalang quote na lang ito, bago pa pala. Okay, sabi niya, all these believers, as we could go on for hours, all these were like a bunch of chains out of your pocket. Sabi ni Brother Branham, ang lahat daw ng mga mananampalataya, bawat mga tao, ay para daw yan mga bariya, no? Sa iyong bulsa, kapag dumugod ka ng bariya, may bariya ka sa meron din sa bulsa mo, halimbawa, meron kang 10 piso, 20 pesos, may 50 pesos, may 100, may 500, may 1,000, may piso, diba? Ngayon, pinakamalit ng pera na lang natin ngayon sa bariya, piso na lang. Diba? Yun na, piso. Sabi niya, iba-ibang halaga, pero sabi niya, yun ay nasa kamay mo, sa kamay ng Diyos. You pull out a bunch of change. Diba? Kinuha mo yun sa bulsa mo. There is a pennies. Meron ditong, kasi yung mga halaga, yung pennies, yung barya, nickels, no? Yung mga dimes, yung mga quarters, sabi yung mga halaga ng pera, ba? Piso, kasi ito, sa pera kasi may Father Branham sa US, di ba? Tulad din ba, piso, meron pa 5 piso, may 10 piso, may 20 pesos, may 50 pesos sa papel, may 50, 100, 500, 1,000 yung pinakamalaki. Sabi niya, at lahat ng barya. Now, that's what the word is. Yan ang sanlibutan. Yung bawat pera na yun ang halaga ng sanlibutan. Diba? Sabi dito, in God's hand, there is some people that just can have a penny's worth of it, and God can only use them in a penny way. Halimbawa, may mga tao sa mundong ito, at tulad halimbawa ni Lot, sabi dito ni Brother Branham, no? Sabi niya, ang halaga ni Lot ay piso. Diba? Piso lang. Kaya, tingnan nyo, nung gunawin ng Diyos ang Sodom at Gomorrah, mga kapatid, ang sabi ni Lot sa asawa niya, ang sabi ng anghel kay Lot, umalis na kayo sa Sodom at Gomorrah, pupuksain ko na ang Sodom ito. Sabi niya, huwag kayong lilingon. Diba? Sino lumingon yung asawa ni Lot? Namatay. Pero
si Abraham, nung kausap ng Diyos mismo si Abraham, sabi niya, Abraham, manganganak ang iyong asawa. Sabi ng Diyos sa kanya, Abraham, tumawa ang asawa mo. Pag sinabing tumawa, ininsulto niya yung salita ng Panginoon. Sabi ni Abraham, pwedeng patayin ng Diyos si Sarah. Kung bakit ang Diyos hindi nagdalawang isip na patayin si Lot, asawa ni Mrs. Lot. Sabi niya, pero ang Diyos, bakit pagdating kay Abraham, tumawa na si Lot, ininsulto niya, asawa ni Abraham. Pero bakit hindi pinatay ng Diyos si Lot, asawa ni Abraham? Kasi alam niyo yung halaga ni Abraham, 1,000. Yes. Sabi ni Abraham, hindi ko pwedeng i-bypass si Abraham, ang yung asawa patayin ko si Sarah, na hindi ko dinadaanan si Abraham. Pero ang halaga ni Lot, piso. Ba't napakadali lang sa Diyos at ulan siyang asawa ni Lot? Kasi nga, yun lang yung halaga ni Lot, mga kapatid. Pero ang halaga ni Abraham ay 1,000. Kaya sabi ni Brother Banang nito, ay God can only use them in a penny way. Kung ano yung halaga mo, kung piso ka lang, gagamitin ka ng Diyos sa pagiging halagang piso. Kung ikahalaga mo ay 5 piso, gagamitin ka ng Diyos sa halagang 5 piso ka. Kung 10 piso ka, 20 pesos ka, o 50 ka, 100 peso ka, o 500. Pero sabi niya, pero iba ang paggamit ng Diyos sa 1,000. May kanya-kanyang halaga yan, mga kapatid. Sabi niya, that's all they can buy, pero pwedeng magamit. Don't reject them, pero hindi mo sila pwedeng itanggi. Pag binigyan ka ng piso, hindi mo pwedeng sabihin, ayoko kasi pera din yan. Pag binigyan ka ng 5 piso, pera din yan. Magagamit mo rin yan. Pero ang halaga ng piso, 1 candy na lang. Ang halaga ng 5 piso, 5 candy. Ang halaga ng 10 piso, 10 candy. O yung halaga ng 1,000, 1,000 candy. Yes. Oh, yan ang halaga ni Abraham. Kaya yan din ang halaga mo, kapatid. Noon 1,000 ka. Sabi niya, if they can't believe the real truth, don't turn them down. Don't kick them out and say they're not in it. Because God uses pennies sometimes. Sabi niya, hindi mo pwede yung mga tao, albawa, yung mga tao sa paligid, mga may iba't ibang pananampalataya. Sabi niya, hindi mo pwede silang, hindi mo baliwalain sila. Kasi sabi niya, meron din silang halaga. Minsan ginagamit din ng Diyos sa mga barya. Diba? Pero sabi niya, pero hindi mo kailangan silang alisin mga pag-albawa, yung mga tao sa paligid, may mga halaga yan sa harapan ng Panginoon. Pero sabihin ko sa iyo, ginagamit nga sila ng Diyos, depende kung anong mayroong halaga sa kanila. Okay, next slide. Sabi dito, Lot was just a penny. Ang halaga ni Lot, barya lang. O tinatawag na 5 centimos. O ngayon, sabi mo na lang piso. Ang halaga ni Lot, 1 candy lang. Pero sabi niya, Abraham was a silver dollar. So it taken 100 lots to make an Abraham. Sabi ni Brother Branham, si Abraham, ang halaga ni Abraham ay silver of dollar. Nang sabi niya, bago ka makabuo ng isang Abraham, 100 lots ang kailangan mo. Lot. Pero si Lot isa lang. Pero ang kailangan mo, pag samasamahin mo ang 100 lot, yun ang halaga ni Abraham sa paningin ng Diyos. And so will it take 100 carnal believers will never stand in the presence of the genuine Christian that's separated from the carnal thing of the world, living in Christ Jesus where the word can flow through him. Kaya nga, sabi ni Badaban, sabi ng Bible, Abraham, pagpapalain kita ikaw at ang iyong binhi. Isabihin, ang halaga ng buhay ni Kristo ay 1,000 peso. Ngayon, kung merong isang unbeliever, ang halaga, ilang libo mananampang believer ang katumbas sa isang believers. Kaya minsan, pag ginamit ka ng Panginoon, kapatid, pag ginamit ka ng Panginoon sa kanyang ubasan, dapat makita mo yung kahalagaan. Diba? Meron purpose ka. At pag ginamit ka, gamitin mo yun, mga kapatid. Kasi ang halaga mo sa paningin, ang halaga natin lahat. No, kahit wala kang posisyon, nakaupo ka lang, believers ka, sisters ka, ano man ang trabaho mo, sabi nito, pero ang halaga mo sa paningin ng Panginoon, 100,000. Diba? Yan, kaya mapalad ka. Kaya binigay ng Diyos, ang sabi niya, Abraham, sa atin ibinigay yung total separation from unbelief. Kapag umalis tayo yung total separation from unbelief, yung kabuuan ng pagpapala ng Panginoon, bumubusin sa atin. Pero bakit walang blessing kay Lot? Walang covenant. Ang covenant nasa atin, mga kapatid. Kaya pag tumayo tayo
sa kalooban ng Panginoon at nagkaroon tayo ng totally separation. Okay, ang represent ni Lord mga kapatid sa us as believers ay unbelief. Kailangan mawalan tayo, alisin natin, umalis na tayo sa kawalan ng pananampalataya sa salita ng Panginoon. Iwanan natin yan. Sabihin niya, kung meron lang isang maiiwan dyan, hindi magagawa ng Diyos. Meron pa yata akong slide. Yan, ito na. Sabi niya, He can only take a penny worth. That all He got. He's got. So you see, people that say, I don't believe in healing. Ang sabihin ng mga tao, hindi ako naniniwala sa divine healing. I don't believe in these things. Hindi ako naniniwala sa mga bagay na ito. Just know, alam mo kung bakit? It's a penny. Kung yung mga tao, hindi ako naniniwala sa mga galingan. Alam mo kung bakit? Sabi nila, kasi sila daw ay barya lang. But just let him alone, see, kaya ano na lang, just a penny worth. Kasi ang halaga nila ay barya. And so that all that he can buy, don't stop him. Just let him alone. Remember that just all the further that can go. Okay, next slide. Joseph was separated from his brethren. Remember ba? Sabi niya, now, total separation from all unbelief. And remember, Abraham, the patriarch, was never absolutely fully blessed until to obey exactly what God said. Yan. Sabi ni Brother Branham, si Abraham, yung ating magulang, ay hindi pinagpala ng Diyos fully, absolute fully blessed until, sabi niya, until obey exactly what God said do, and will never be blessed anyway and have blessing until the obey God said do. Diba? Sabi mo, naniwala naman ako sa mensahe. Pero sabi ni Brother Branham, Abraham, the patriarch, was never absolutely fully blessed until the fully obey of the message of Yahweh. Diba? Kaya minsan, may mga bagay pa so minsan, hindi ka magawa pagpalain ng Panginoon. Yun ang reason kasi may natitira pang unbelief sa iyo. Pero pag wala na yun, doon lang magagawa ng Diyos. Sabi niya, Abraham, ngayon, pag wala ka na, iwan mo na lahat yun. Ngayon, sabihin ko sa iyo ngayon, pinangako ko sa iyo. Tingnan ka. At saan ka naroon, tingnan ka. Tumayo ka sa salita ng Panginoon. Ngayon, saan man natatanaw mo. Sabihin, hindi ka na pagtanaw ha. Yung lahat na natatanaw mong blessing sa salita ng Panginoon. Para sa iyo yan. Basta't nawala na yung patra. Diba? Gusto mong pagpalain ka ng Panginoon. Tamad na tamad ka mo matinang gawain. Parang pagpapalain ng Panginoon. Diba? Ay, mas sumasig ka. Kung gusto mo pagpalain ka ng Panginoon, ay, ganun talaga yun. Mga kapatid, kailangan mo labanan ng Panginoon. Okay, wala na sis? Meron pa pala. Okay, now, this may be very strong and I want you to notice immediately after choice. Matapos ang piliin at hinirang is separation from everything else. Hiwalay siya sa lahat ng bagay. As soon as He called, He elects, call, then when He calls, He separates you from everything that comes onto you. That's proof that it isn't a denomination, it isn't 2 or 3 people together. We expect every individual. Amen. It's an individual affair with every person. Okay, personal dealing to, kapatid ha. Hindi lang ito malakas ka kapag ang asawa mo, kapatid mo, nanay mo, tatay mo ay nakatayo sa ita ng Panginoon. Sabi dito, it is individual affair. No? Hindi nakasalig ang blessing ng Panginoon kasi tatay mo tumatayo sa mensahe. Nanay mo, ganito. Sabi dito, kung tumayo tatay mo, pagpapalain siya. Pag tumayo nanay mo, tatayo din, pagpapalain siya. Pag tumayo ang salita ng Panginoon, pagpapalain ka rin. Pero individual yan. No? Kanya-kanya tayo na pagtayo. Hindi naka-dependent blessing ni Lord kasi tatay mo umaatin. Tatay mo preacher. No? Nanay mo mabait. Tatay mo mabait. Hindi ganon. Kundi kanya, nasa sa'yo yan. Para pagpalain ka ng Panginoon. Okay? Next. Okay. So, yun lang ang salita ng Panginoon. Nakuha nyo yung isang lubusang paghiwalay sa kawalan ng pananampalataya. Ang bilit po yan mga kapatid, no? Okay.